Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, Warakmatullahi wa Barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Grabe, no? Isipin mo, kaharap mo lahat yung mga kumukontra sa'yo. Ikaw nakasmile. Hindi, di ba? Lahat ng mga buhayang inang gusto kang palubugin, biglang ikaw confident ka. Alam mo, presidentiable talaga ito si VP Sara Duterte. Wala, ako. Taas ang kamay ko sa'yo, ma'am. Napabilib mo ako. Ang galing mo, ma'am. Magaling ka talaga. Hayop, yun ang masasabi ko. Hayop sa galing. Wala eh, talagang, bubunta ako, harapin ko kayo. Eto, sige, smile. Di ba? The officials of the Office of the Vice President as well as each and every one of our satellite leads, satellite office leads were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. Sa madaling salita po, kung merong problema, sasagutin namin sa COA. At kung may kaso, sasagutin namin sa korte. Hindi dito. Ha? Remember, this is in aid of legislation. Pangalawa, kung sa budget deliberation, it's about the budget. Kaya nga, wala sa sinabi. Sabi niya, I leave it to you. Kung anong gusto niyong budget, bahala na kayo. Yan sinasabi niya. Pero this one is in aid of legislation. Hindi ito korte na huhusgahan niyo ako. Yun ang sinasabi niya dito. But, kung meron sa COA na kailangan sagutin, we will answer. Meron sa korte, sasagutin namin. Ganun eh. In addition to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. Madaling salita, kung ngayon na sinasabi ninyo, akusasyon nyo sa akin, dali nyo sa korte. Kasi yan ang yan ang problema eh. Etong mga congressman na to, bida-bida. Kasi pagka dyan sa Congress, wala kang karapatang sumagot dyan. Pag sumagot ka ng mali at hindi nila gustuhan yung sagot mo, contempt ka. Ganyan no sila kabastos dyan sa kamara eh. Pero kung gusto ninyo, kasi tandaan ninyo no one should be deprived of due process. Tandaan niyo yan. Nasa batas natin yan. Everyone should have a due process. If you are accused, you should have a due process. Hindi pwedeng korte nyo lang. Ano to? Kangaroo court? Anong ginagawa nyo dito? You are not the court. You are in aid of legislation. Ang korte nasa judiciary yun. Wala sa inyo. Kaya nga inilalagay lang ni VP Sara Duterte sa tama. Huwag kayong parang korting umasal. Hindi kayo mga hukom. Hindi kayo mga judge. Kayo'y mga legislator. Gumawa kayo ng batas in aid of legislation, hindi in aid of accusation. Tama ba? O in aid of judgmental. Labo mo, manat bay. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. Tama. This exercise
is a well-funded and coordinated political attack. Yaon. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. Yaon, yung kanina napakinggan natin, yung congressman nasa Maynila. Hindi, kasi tingnan ninyo yung picture dito. Si Abante, Maynila. Si Chua, Maynila. Yung umakusa, Maynila. Lahat yun, puro taga Maynila, mga congressman. Bakit? Lahat sila sumisip-sip kay Romualdez ngayon eh. Kasi si Lacuna kay Romualdez yun. Sumisip-sip ngayon yun. Nagpapasaklolo kay Romualdez kasi alam niyang maoolat siya kay Isko. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, maniwala kayo sa hindi. Ha? Kailangan natin ibalik si Isko. Tandaan ninyo. Eto mga kababayan, makinig kayo sa akin, mga Duterte supporter. Pag nanalo yan si Hani Lacuna, mga bata niya nanalo sa Maynila, pustahan tayo, anong gagawin yan? Sige, kayo sumagot. Since ngayon, gusto nila ng tulong kay Romualdez, sigurado ako tutulungan ni Romualdez yan. Bakit? Kita mo naman ang ginawa ng mga bata niya. Yung mga bata ni Lacuna nanguna para usigin si BP Sara Duterte. Definitely, tuwan-tuwa si speaker dyan. Anong gagawin yan? Tutulong yan sa team ni Lacuna. Di ba, yung mga congressman tutulungan niya. Eto si Lacuna, tutulungan niya. Pag nanalo yung mga yan, anong gagawin yan? Pusta tayo, anong gagawin yan? Isa lang yan. BU. Anong BU? Bubu? Hindi bubu. Bayad utang. Yan ang gagawin yan. Ang Maynila, magiging bayad utang yan. Kay speaker. Yan na sigurado. Opinion ko yan. Sigurado yan. Mangyayari, babayad utang lang sila. So, bakit kanyo? Always remember, asa na Malacanang? Nasa Maynila. Yung mga rally, nasaan? Nasa Maynila. So, pipigilan yan na mag-rally ang taong bayan sa Maynila. Bayad utang eh. Pag grupo nila Lacunang manalo. Kaya kung ano nyo, sabi ko nga sa inyo ibalik natin. Kasi si Yorme, ano yan siya, kung ano yung nasa batas, kung ano yung sundin natin. Freedom Park yan di hayaan natin. Hindi niya hindi niya, kilala ko yan si Yorme. At tandaan ninyo, kahit ano pa i-deny ninyo, pero hindi yan sa mga Duterte, saludo yan. Tandaan ninyo, tatlong beses na appoint si Yorme sa panahon ni Pangulong Duterte. Nakakwento sa akin ni Yorme yan. Kaya ayaw nilang manalo si Yorme sa Maynila. Kasi mahahawakan nito ngayon. Pag si Lacuna. Kasi yung malalim yung politika na yan kung bakit yung tatlong congressman na yan, binabati ko si BP Sara Duterte. Kailangan nila ng suporta. Kasi alam nila, uulat sila sa Team Isko Yung Yorme's Choice. Tandaan ninyo Yorme's Choice. District 3. For konsehal. Para sa konsehal. Kilala nyo na, District 3. Cookie ni Mocha. Hindi, yung cookie niya, pinamimigay niya. At least cookie, hindi katulad ni Trillanes. Nilimusan ng kape. Mas malaman ng cookie. Konsehal lang yun si Trillanes, mayor pa, pero 3-in-1 ang binigay. Sorry naman. Hindi. Balik tayo. Kaya sabi ko sa inyo, kaya yung tatlong congressman na yan, talagang todo atake yan. Kasi kailangan nila ng tulong ni speaker para manalo dahil mabigat si Yorme. Dahil yung sigaw ng mga taga Maynila, Yorme na talaga. Ibalik na si Yorme. Kailangan nila magpa-rescue kay speaker. Kaya ganito ang ginagawa nila kay BP Sara Duterte. Bayad utang yan in the future. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. Yon! It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests.
I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. To the pleasure. Diretsuhan na, di ba? Dati, sinasabi niya, we leave it to the Congress. This time, we leave it to the pleasure. Pleasure of Congressman Romualdez. Pag may parang ahas kasi. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. Sabi niya, di ba, yung pinaglalaban kasi ni Marcoleta na tradition, no? Kaya yung na hindi na kini-question ng OVP, kaya yung disrespect, wala. Hindi na ako kasi ito yung pinupunto ni VP Sara Duterte. Huwag na tayo magtalo-talo dito. Isa lang naman ang nagdi-decide ng budget ng mga departamento. Ay, dalawa, hindi isa. 2 tao nagdi-decide. Yun ang sinabi niya sa kanyang interview. 2 tao lang, si Romualdez at saka si Saldico. Sila lang naman nagde-decide. So, ba't pa tayo nag-uusap-usap? Bakit pa tayo nagde-deliberate? Nagde-deliberate tayo, yung 2 lang naman din nagde-decide. We are just wasting our time and the tax of the people. We are wasting it. Every time na lang na meron ganitong deliberation, may merienda. Kesa na gumagawa kayo ng batas na yan ang inyong description. Nagde-deliberate pa kayo, deliberate nyo. 2 lang naman din magde-decide. Diba, yun na sinasabi ni VP Sara Duterte. There's no disrespect. Hindi naman na dinidisrespect or any tradition na kailangan pang isunod. Hindi na. 2 lang ang magde-decide niyan. Pabayaan na natin sa kanila. Di kayo na. Kahit anong gusto nyo gawin sa budget ko, bahala na kayo sa buhay nyo. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Ayan na, patay kayo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. Oo nga naman. What you are trying to do is make a case for impeachment. Grabe. Muntakin mo? Harap-harapan niya sinabi sa mga congressman yan? Huwag na tayo maglukuhan. Hindi naman tayo nandito para i-deliberate yung budget. Kaya naman tayo nandito, gusto nyo lang magkaroon ng case para sa impeachment ko. Huwag na tayo magtarantaduhan. Di ba? Sabihin mo yan sa harapan ng mga buhaya. Ewan ko na lang kung anong tawag mo dito kay Madam VP Sara Duterte. Itong talagang babaeng may yagbon. Nako, grabe grabe, ibang level ito. Talagang saludo ko sa'yo, ma'am. Iba ka? Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Grabe. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga,
kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, Grabe. at marami pang iba. Alam mo, ewan ko na lang mga kababayan. Etong tinatawag na shoot na idinang pa. Bakit ka ng basketball lang ganon? 3 points, pasok na. May sumunod pa. Psh, pinasok pa talaga. Swak eh. Di ba? Hindi naman talaga akong problema. Ito ang tunay na problema, oh. Ito. Ano? Kahirapan. Ang gutom ng mga Pilipino. O kriminalidad. Problema sa infrastructure. Yun eh. Hindi naman ako ang problema dito. Kayo, ginagawa niyo akong problema. Hindi naman ako tatakbo sa 2025. Oh, di ba? So, you may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. Nako, I will continue to serve sabihin, nakataas talaga. Ay, kahit anong gawin niyo, taas no ako. Magpapatuloy yung pagsilbi ko sa bayan. Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech. Having said that, hindi ko kayo papayagan na akusahan ako, babuyin ako sa pamamagitan ng inyong privilege speech na wala namang ebidensya. Yan ang tinatawag mong boom kunana, boom ek, boom kunana, boom kunana, boom ek. Just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. You failed to do it directly ng budget deliberation. Hindi ko kayo pinahintulutan. Nagmukha kayong tae, sabi nga niya. Nagmukha kayong tae noon. Ngayon, magmumukha pa rin kayong tae. I therefore request this committee to terminate this inquiry Mantakin mo, sabi. Request ko lang, tigil nyo na to. Request ko lang, itigil nyo na itong katarantaduhan nyo. Dahil hindi ko kayo papayagang babuyin ako. Ang lupit mo, madam. Iba ka, ibang level ka, madam. Ikaw talaga. for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Syukran. Nasyukran kayo ngayon, no? Syukran, jasilan. Tut, 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 tut. Dapat may tugtog ng next episode. Sabi ni madam, ano? Nga kayo. Nga kayo. Ayun na, ayun na. Ano na? The committee cannot rule on that because the committee already took cognizance of this privilege speech. Bulong na, bulong. Anyway, we May will- bumubulong sa likod, oh. Ganito kami mo. Ito yung sabi ni speaker.